Guys, ito po ulit yung dalawang magkapatid na meron pong hydrocephalus. Ayun po, nasa lapag po sila ng bahay nila dahil sobrang init po talaga ng panahon. Ramdam po ng dalawang bata, maging yung mga magulang ng mga batang ito. Dahil kadalasan po talaga ay nasa duyan lang po yung magkapatid, magkahiwalay na duyan. Dahil po talaga napakainit, ayan po, nilagyan po nila ng kumot yung kisame, parang pananggalang po sa init para po doon sa dalawang bata. At ayun, isama po natin sila sa ating pong panalangin. Ayun guys, magandang araw po sa ating lahat, ano? So, nandito po tayo ngayon sa dalawang bata po ulit na meron pong hydrocephalus. Sobrang init po ng panahon ngayon. At ayun, pati po dito sa loob ng tahanan nila ay ramdam po natin, ito po yung tatay nung dalawang bata na mayroon pong hydrocephalus. Ayun po yung anak nila at ito po yung kalalagayan po nila guys. At yan lang po yung pagkain nila ngayon, tinapay. Ito naman po yung dalawang bata na may hydrocephalus. Ayan po, binaba na po nila dahil sobrang init po talaga ng panahon. At ang ginawa po nila ay nilagyan po nila, pinahiga na lang muna po sa karton. Tapos ito po, para po yung bata hindi po expose sa napakatirik na araw, at nilagyan din po nila ng kumot sa kisame para panangga kahit papano sa napakatirik na araw. Dahil yung ito pong bahay nila wala po talagang kisame. At ayun, nananawagan po sila na kahit papano ay mabigyan pong tulong itong dalawang bata na may hydrocephalus. Ang panalangin po nila ay maoperahan itong bunso. At ayun, ganun din po itong bahay nila dahil bukod sa sobrang init, talagang masasabi po natin na ramdam po natin yung sobrang init ng panahon dito sa loob ng kanilang bahay. Dahil wala po talagang kisame, at pag umuulan naman daw po ay talagang pinapasok sila ng tubig dahil gawa lang po sa kawayan itong kanilang bahay. So pinatungan lang po nila ng yero, na dapat po itong yero na to ay meron pong pananggalang na kisame. So ayun, ito po ang bahay nila guys. Binaba na po si Baby Richard, yung panganay na may hydrocephalus. Ayan po, at nasa lapag na lang po dahil sobrang init nga po ng panahon. Kaya nagdesisyon po yung mga magulang ng dalawang bata na dito muna sila matulog sa baba ng kanilang bahay sa lapag. Ayan po guys, so kikita nyo yan po yung mga kawayan na ginawa po nilang para makapaglagay ng bubong dito po sa kanilang tahanan. Kasi ayun, to be honest po ay kung hindi po sila nagtiyaga, sumikap na maglagay po ng kawayan tapos bubong, wala po silang matitirahan, wala po silang kakayahan na mangupahan guys. So sama po natin sila sa ating pong panalangin. Maraming pong salamat. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon sa ginamit niya pong instrumento na magbibigay po ng gagamitin ng mga bata. Maraming salamat din po sa sponsor po ng nagbigay po ng mga pinamili namin ngayong araw. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Sana po Panginoon na po ang magbalik sa inyo sa kabutihan ginawa niyo po sa amin. Maraming salamat po. Sa mundo, kung may napapangiti siya ang dahilan, si Lord ang kumikilos sa bawat kabutihan. I'm son, maglilingkod hanggang kaya ko. Di ako perfecto pero aalay ko ito. At sa bawat tulong na aking tangan, si Lord ang tunay na kamay na umaagapay sa lansangan. Minsan napapagod, minsan nanghihina, pero naala ko mas mahirap pa sila. Kaya't babangon ulit, magpapatuloy pa. Hanggat may buhay, may pag-asang kasama.
dusa. Simple kong kaya buong puso na sapat na kay Lord, mahalaga sa Kanya.